no? Binitawan, ipinagkatiwala. So, napaka-importante sa atin na at may susunod na journey si Ate Pao, yung kanya pong trabaho. No? Siyempre, pagkatapos po ng pag-aaral, pumasa tayo ng board exam, gusto nating magtrabaho, makatulong sa magulang, maabot yung mga pangarap po natin. At sabi nga ni Ate Pao na gusto niya maging doktor, hindi natin alam na maaaring hindi pa ito yung katapusan ng kanyang pag-aaral. No, na ito ay isang, sabi nga, pwede po nating sabihin na ito ay isang bahagi ng stages. No? Hagdan, patungo doon sa kanya pong higit pang dinidesire. No? Kasi gusto niya maging doktor eh. So sabi, hindi nga daw niya alam. Pinakinggan ko yung kanyang testimony habang bumabiyahe kami rito. Sabi, hindi niya daw alam kung bakit nga daw ba medtech yung kanyang kinuha. Pero of course, meron niyang kaugnayan, no? Eventually dahil sa medical, no? So sa pagiging doktor, magpupursu po siya. So, marami pang bagay na i-roll si Ate Pao, no? Na kailangan i-commit sa Panginoon. Habang tayo po ay nabubuhay, ano man po yan, kailangan natin i-roll yan, no? Sa Panginoon, ipagkatiwala. No? So, yun po yung unang P. So, kaya po yung word ko po ay practice. Pag sinabi pong practice, ginagawa po natin habitually, regularly. Kasi hindi lang naman minsan tayo mag-roll sa Panginoon. Maraming pagkakataon ng buhay natin na kailangan natin ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon. Amen po ba? So yun po yung una. So napaka-importante po yung practice. So pangalawa po na gusto ko po i-share po sa atin, aside po yung unang A, the practice, gusto ko po rin pag-usapan yung the promise. Yung second A, the promise. Ano po ba yung pangako ng Panginoon kapag tayo po ay ino-commit natin yung mga gagawin natin sa Panginoon, kapag nire-roll natin? Ano yung promise ng Panginoon sa kanyang salita? Ang sabi ron, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Sabi po ron, yun yung pangako. Kapag nag-roll ka sa Panginoon, anong mangyari? He will establish your plans. So, ang sabi naman, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga gagawin, ang iyong mga layunin. So, nandun daw po yung katagumpayan. So, ito yung pangako ng Panginoon. Yung salita pong establish. He will establish your plans. Now, ang tanong, sino daw mag-i-establish? Hindi po si Ate Pao. Hindi po tayo. Ang mag-i-establish kapag kinumit na in-enroll natin sa Panginoon, yung gagawin natin, ang mag-i-establish daw po nun, hindi ikaw, kundi ang Diyos. He will establish your plans. Kaya nga po, ang sabi roon, pag sinabi po natin sa tang establish, to establish means, something means, sabi nga po, to begin it, or bring it. No? So, pasisimulan, at hindi naman pasisimulan, kundi tatapusin. No? Kasi marami po mga bagay na sinimula pero hindi natapos. Tama? Yung mga gano'n. So, ang Panginoon, kung ano yung sinimulan niya, tatapusin niya. Right? Sinabi niya sa Philippians 1:6 eh. He will carry it out to completion. So, tatapusin niya. Kung ano yung sinimulan niya, ano yung pinagkatiwala natin sa Panginoon, at sinimulan niya ng Panginoon, definitely, tatapusin niya ng Panginoon. According to His... Sana naalala mo. Naalala mo lang yung sinabi niya. Recap. Sige po. Yun nga po, no, yung mga nasabi ni Pastor, yung mga nasabi siyang mga hint doon. Knowing Paula for 24 years. Ang paborito mo. Siyempre, kapatid ko siya. 24 years. Pero, si Paula po kasi sa una, pag nakilala ninyo, ang isip niyo lang parang una, shy-type. Shy-type po talaga siya. Lahat naman po ata tayo alam na shy-type si Paula. So, dahil shy-type siya, hindi rin po siya ganun expressive sa kanyang mga nararamdaman, gano'n. So, yung mga naging struggles niya all through those years, no, nung sa 20, mga 10 years doon, kasi syempre doon siya may mga emotions na may mga feelings na nangyayari. So, hindi siya ganun ka-expressive na nasi-share niya. Lalo na yung siguro mga
ano na siya, very challenging times niya rin talaga. Start, yun nga sa greetings ko sa kanya, yung during the pandemic. Kasi siguro yung tayo lahat, pandemic ko na. Yung tayong mga lumaki, nag-pass through ng pag-aaral, ganyan. Siyempre, regular na pag-aaral. Pero yung mga youth kasi natin, from the age nila Paula, tapos yung onwards na nun, yung year na yon 2020, nag-iba yung mode ng pag-aaral. Kasi yung si Paula, syempre yung pinaka-highlight niya, very studious kasi siya. Great country. So, yung pag-aaral yung naging highlight, nandoon yung mga challenging times niya talaga. Mula sa pag-aaral during the pandemic, yung laptop, na-experience niya yung laptop na naglalag, tapos yung teacher, kailangan ano. So, doon pa lang, nahuhubog na siya sa pandemic, yung mga ganong very challenging moments niya. May mga part na sinabi, syempre, paano ka matututo, paano ka mag-aaral, paano ka makikipag-socialize na mga ganun, no? During the time of pandemic. Then, after the pandemic, paano naman yung pag-aaral? Yun yung mga napagdaanan kasi, not just Paula, pero yung mga youth din natin. And then, yun nga, merong mga naging challenging sa kanya na hindi nakasabay, mga ganon, yung mga common issues in life, napagdaanan yun ng kapatid ko. So, for 24 years, sa 24 years niya, may mga ganon na siyang napagdaanan sa pag-aaral. Parang medyo na-kompleto niya. May pandemic, may mga hindi nakasabay, tapos yung review period. Yung review period niya kasi, compare sa review period ko, iba din. Kasi siya, parang kailangan niya mag-isa. So, yung mga nag-review sa atin, paano yung hirap ng pag-aaral, yung anxiety na makapasa. Tapos siya, dinil niya yun kasi by herself. Although nandiyan kami na nako-communicate namin siya, but since hindi nga po si Paula expressive, kaya yun nga po, may mga bagay na kinikimkim niya, yung syempre nahihirapan siya, hindi niya ako pwede sabihin sa akin, harapan kasi isipin niya, mahirapan din kami. So, ganong klaseng tao po si Paula, no? Kaya yun yung klase ng tao na sineselebrate natin yung buhay niya ngayon. Also yun, may mga nakapag-send naman ng greetings to Pao, but let's move forward po. Gusto sana natin marinig yung iba to share po ng short greetings po kay Pao. And if you have reminders, since alam niyo na nga po, si Paula po kasi ay nakatapos na sa pagre-review, nakapasa na. So, ang next na po is yung corporate world, yung pagtatrabaho, yung mga ganon, yung adulting na tinatawag. Na hindi lang sa parte na pagtatrabaho, pero yung adulting po mismo. Mas challenging yon na lahat tayong adults, alam na natin lahat sa challenging ang pagiging adult sa Pilipinas at sa buong mundo. So, yun nga po, siguro ask ko from you to share po ng kanilang reminders. Ito medyo nauna lang sa kanya na kaunti sa pag-adult. Kuya Jason,